Good evening! Hi, I'm Verna. And I'm Tracy. And welcome to Bonfire Night. So muli, wini-welcome po namin lahat ng mga pastor, mga primary leaders, mga disciples, mga magulang. And kung first time mo dito, welcome sa Bonfire Night. Wini-welcome din po namin ang aming mga ka-Bonfire Night na nanonood sa iba't ibang bansa. So bago tayo magsimula, panoorin muna natin ang Bonfire Things to Remember. Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Huwag kalimutan mga ka-bonfire ha! Paalam! So praise God sa ating Bonfire Things to Remember. So tayo mga ka-bonfire, maging mindful po tayo habang ongoing yung ating live. Make sure po natin na hindi lang po tayo watching, but tayo po ay active na nag-engage sa ating comment section. Amen to that. That's why let us all be excited. Kaya ni-encourage ko po ang bawat isa na tayo po ay sama-samang tumayo at papurihan natin ang ating Panginoon together with our worship team sa pamamagitan ng isang awitin. Jesus, pinili mo pa rin ako sa halip na trono, krusang tinungo. Ang di karapat-dapat ay iyong tinawag. Parusa ko'y iyong tinanggap dahil sa pag-ibig mong wagas, ako'y ligtas. Jesus, iyong niligtas. Iniwan mo ang langit ng makapangyarihan, koronang luwalhati, pinalit sa
iyong niligtas. Pinili mo pa rin ako, O Jesucristo, ako'y iyong. So praise God, and tonight let us all be excited dahil muli makanig tayong salita ng ating Panginoon through our speaker. So sa lahat po nanonood sa ating Bonfire Night, maging active po tayo na mag-engage habang nakikinig po ng message for tonight. Amen to that as well. Let us ready our hearts and our minds sa message na mapapakinggan natin tonight. For our speaker, she is one of the 144 leader under Annalise Net, a leader of leaders, a School of Leaders 2 teacher, a loving wife and mother. Let's welcome Auris Belardo. So, good evening po sa lahat. Good evening po sa lahat ng nakatutok ngayong gabi sa ating Bonfire Night. Ayan. So, sige po, simulan po muna natin ang ating gawain sa panalangin. So, let's all pray po. So, let's pray. Heavenly Father, we praise you, Lord, sa oras na ito, Panginoon. Lord, I pray, samahan mo po ako, Panginoon, na ako po ang maghahatid na inyong mga salita. I pray, speak to me, O God. Ikaw po ang siyang mag-glorify, ma-honor, Panginoon. Bantayan mo po ang aking mga salita, Panginoon. Nawa, it brings glory and honor to you, Panginoon. And tulungan mo rin kami, Lord God, na mai-apply ito sa aming mga buhay. I pray na marami po ang ma-enlighten, Lord God. Marami po ang mabless sa gabing ito, Panginoon. Sa inang pinagkakatiwala ang lahat. Salamat din po, Lord God, sa wisdom, sa privilege, Lord God, sa oras na ito. Sa inyo ko po pinagkakatiwala ang lahat. Ikaw po ang manguna sa buong gawain, Lord God, hanggang matapos, O God. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Yan. So, praise God po. So, muli, nagpapasalamat ako and I'm really grateful sa mga leaders po natin na binigyan po ako ulit ng privilege, ng chance na makapaghatid ng salita ng Lord dito sa ating bonfire. Kaya, nawa, lahat tayo ay nakafocus ngayong gabi and wini-welcome din natin yung mga pastors, leaders na nakatutok ngayong gabi and of course sa mga invites. Ayan. So, i-message nyo lang po yung mga leaders natin or yung mga nagko-comment dyan na kung gusto nyo pong sumali sa ating mga online cell groups. Ayan. So, sa mga bagong invite, hindi po aksidente na ngayon nakatutok kayo sa ating gawain. So, yan. So, sige po, samahan niyo po ako sa pagbubukas ng ating Biblia. Ang gusto ko pong i-share na verse, makikita siya sa 1 Peter chapter 4, verses 7 to 11. Ayan. So, sabi dito sa Tagalog, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Kaya't maging mapagtimpi kayo at panatilihing malinaw ang inyong pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Buksan ninyo para sa isa't isa ang inyong mga tahanan at gawin ninyo ito nang hindi mabigat sa loob. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Ang nangangaral ay dapat salita ng Diyos ang ipinangaral. Ang naglilingkod ay dapat maglingkod gamit ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay siya'y mapapurihan sa pamamagitan ni Jesucristo, sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Ayan. So, praise God po. So, yung gusto ko pong ihatid sa atin ngayong gabi is
tinitle ko siya na, sabi dito, Stewardship Towards Legacy. Ayan. So, pag sinabing stewardship is pagiging mabuting katiwala. Ayan. So, di ba po sa panahon ngayon, marami po yung talagang nagsusumikap. Yung mga parents, talagang nagsistrive silang mag-work para sa kanilang pamilya, para sa legacy or inheritance na iiwan nila sa kanilang mga anak, sa kanilang mga kamag-anak, 'di ba po? May iba po na talagang nagpupundar ng financial, ng material. Ayan. So, 'di ba nga po kaya nga rin po nauso yung mga insurance, ayan. So, yung mga properties, talagang sinisikap ng mga parents na talagang gawin yung lahat para may maiwan sa kanilang mga mahal sa buhay. Hindi naman po masama yun, di ba? Pero yun nga po ang gusto ko pong ihatid ngayong gabi na legacy is eternal legacy. Stewardship towards eternal legacy. Ayan. So talagang hindi po masama na nag-goal tayo o nagkakaroon tayo ng ambisyon na magkaroon ng maayos na pamumuhay. Pero dapat talaga sinasama din natin ano ba yung legacy ko na talagang mag-i-impact sa pamilya ko. Ayan. So, yun po yung naisip ko Actually po talagang, di ba ngayon talagang ang dami na pong mga nangyayari sa mundo. Diba, hindi na natin alam, di ba, kung bigla-bigla na lang, yun nga, meron na tayong mga nakikitang mga war sa iba't ibang lugar. Pero, yun nga po, ano po yung naiisip natin? Ano po yung kumbaga ginugol natin? Dapat makapag-iwan ako sa mga anak ko, sa pamilya ko ng mga bagay na talagang hindi sila maghihirap sa pagdating ng panahon, 'di ba? Pero yun nga po, nawa ngayong gabi, maisip din natin na mag-iwan ng pagdating sa spiritual. Ayan, kaya sinabi kong eternal kasi pang walang hanggan na legacy ang iiwan natin. Yun yung goal natin ngayong gabi. Ayan, so sabi ko nga dito, meron kasi akong naisip na may mga pamilya, 'di ba, na kumbaga nasa line nila yung business. Like for example, yung mga Chinese, 'di ba? Talagang pag sila makikita mo from parents naging negosyante, pababa sa kanila is naging negosyante din. Bakit kaya? Kasi 'di ba, usually nakikita siguro nila sa mga magulang nila na yun yung kinamulatan nila or yun yung naging nila. Yun yung naging example ng mga magulang nila, yung mga ninuno nila. Na kailangan anak pagka meron kang finances, hindi yun para gastusin, kundi yung finances na yun para gawing business. So yun yung nakita ko na dahil sa consistency ng mga ganong kultura, 'di ba? Nakita naman natin parang nasa line na nila. So yun yung gusto kong i-emphasize po ngayon na talagang mahalaga po na nakikita sa atin pala yung example. So kung gusto natin mag-iwan ng legacy na pang eternal o pagdating sa spiritual, dapat sa atin din yun mag-uumpisa. At doon yun magsisimula sa stewardship. So kung magiging mabuting katiwala tayo. Ayan. So para magkaroon tayo ng eternal legacy, maging good steward tayo dapat. Una, stewardship towards treasures. Ayan. So, pag sinabi ko po ditong treasures, hindi siya merely sa material things. Broad po yung gusto kong i-emphasize dito. So, pag sinabing treasures, what are the things that we treasured most? O ano yung pinapahalagahan natin sa buhay natin? Siyempre, una, 'di ba, yung buhay natin. Ayan. So, sino po ba yung mga ayaw na sa buhay nila? Diba? Pero kumbaga tayo, talagang yung life natin, minamahal natin siya. 'Di ba? Kumbaga iniingatan natin yung buhay natin. So yun yung tinetreasure natin. Pero pagdating sa spiritual, ano po ba para mag-iwan tayo ng eternal legacy? Ano yung ginagawa natin sa buhay natin? 'Di ba po? So ngayon ba, yung buhay mo is more on personal goals? 'Di ba? Yun nga, nabanggit ko kanina. Di naman po masama na ang goal natin umangat sa buhay.
dito sa mundo na magkaroon tayo ng property, 'di ba? Yung financial natin maging stable, di naman po masama 'yun. Pero bilang mga nakakilala sa Panginoon, 'di ba po? Dapat kasama na si Lord sa mga pangarap natin. Itong buhay na 'to, hindi lang natin ginagamit para sa makamundong bagay, kundi dahil gusto natin mag-iwan ng legacy na talagang tatatak sa mga iiwan nating mga mahal natin sa buhay. Dapat tong buhay na to, inaalagaan natin. Di ba po? Di ba? So, gaya nga ng sinabi ko kanina, yung mga Chinese talaga nasa linya na nila yung negosyo. Di ba? Pero yung buhay natin, dapat ganun din na makita sa atin na yung buhay natin na nag-i-improve para sa kapurihan ng Panginoon. So yung mga anak natin, kapag tayo mga tatay na nandito, wag tayo papayag na hindi natin mawin yung mga kapwa tatay. 'Di ba? Yung buhay natin gamitin natin para mas marami yung kagaya natin na naglilingkod sa Panginoon. 'Di ba? Kaya nga 'di ba nakakalungkot yung mga generation ngayon, kapag kayong tatay nagiinom, kahit hindi mo sabihan yung mga anak na mag-inom, eventually, makikita mo rin nandun na yun eh. Nagiinom na, kapag ka nasa tamang age na. So, yung magiging apo, ganun din, kapag nasa right age na, nagiinom na, which is hindi na nasisita. Kasi nga, ganun din siya. 'Di ba? So, dapat yung buhay natin mag-iba na ng path na tayong mga nakakilala sa Panginoon. Dapat yung buhay na to talagang maging pleasing sa Panginoon. Amen po? Kaya nga sabi dito, 'di ba, paalala sa atin sa Romans 12 verse 1. Sige, basahin ko po yung Romans 12 verse 1. Sabi dito, kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Malalim, no? Pero pag sa English, sabi dito, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. Amen po. Ayan. So kung gusto natin mag-iwan ng eternal legacy, sa buhay pa lang natin, mag-uumpisa na nakikita yung model na nagpi-please sa Panginoon. At pagka nakita ng mga anak natin na naglilingkod tayo sa Panginoon, hindi na po mahirap silang dalhin sa Lord, lalo na kapag nakikita nila na we walk our talk. Diba? What we preach, talagang nakikita sa buhay natin. Amen po. Kaya nga wag natin hayaan na yung buhay na tumasayang ng mundo. 'Di ba? Alam ko lahat naman tayo mayroong mga secular work, may work sa labas na kumbaga ginagamit tayo 8 hours, 9 hours sa work. Pero wag natin hayaan na yung buhay natin merely doon lang umiikot. Na yung routine natin, ay may anak pa kasi ako, kailangan ko silang talagang tustusan yung pangangailangan sa loob ng pamilya. 'Di ba po? Pero nagagawa naman po ng iba dito 'di ba? Na yung iba nga po talagang sinasacrifice yung tulog nila para lang makapag-cell group, maka-attend ng mga gawain para sa Panginoon, 'di ba po? So, kapag andun talaga yung heart natin, yung love natin sa Panginoon, yung buhay na 'to kulang pa to 'di ba? Ituturing natin na kulang yung buhay natin para i-offer sa ating Panginoon. Amen po. Ayan. So sabi nga may naalala kong quote dati sa preaching ni Pastor. Sabi dito, when the Spirit of God is alive in us, there is fire and excitement in serving God. So kapag kabuhay talaga yung Spirit ng ating Panginoon sa ating mga buhay, talagang hindi natin babaliwalain yung mga gawain patungkol sa Lord. Di ba po? Talagang andun yung sisikapin natin na mag morning prayer, kahit na sabihin mong puyat na puyat ka, talagang mag-devotion, 'di ba po? Kasi kumbaga, yung cell group nga 1 oras lang 'di ba? Pero yung work natin sa labas, 9 hours, minsan nag-overtime pa. 'Di ba po? Kaya sa umpisa talaga yung buhay natin, itong buhay natin maging living sacrifice sa Panginoon. Next po, ano po ba yung mga tinetreasure pa natin sa buhay natin? Sabi ko dito, relationships. Ayan. So pag sinabing relationships, lahat na po covered ito. 'Di ba? Yung mga pamilya natin, kamag-anak natin,
Ayan. So, dapat talaga makita sa atin na vina-value natin yung mga mahal natin sa buhay. Sa papanong paraan, 'di ba? Kung nakikita natin yung mga mahal natin sa buhay, yun nga napapariwara na, dali natin sila sa Panginoon. 'Di ba? So, kung gaano natin minahal yung buhay natin, dapat ganun din sa neighbor natin. Sabi nga sa Mark 12 verse 31. Sabi dito, ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Ayan. So, yun po yung second na gusto kong i-emphasize sa atin. Ano ba yung tinetreasure natin sa buhay natin? Diba? Yung mga mahal natin sa buhay. So, kapag kamahal natin talaga sila, hindi natin nahayaan na tayo lang yung nakakaalam ng salvation. Talagang hindi tayo na mahihiyang i-share sa kanila yung salvation na binigay sa atin ng Panginoon. 'Di ba po? Kung paano natin naranasan yung pagbabago simula nung nakilala natin ang ating Panginoon. Talagang andun yung pagmamahal natin, yung compassion natin sa mga tao na ayaw natin habang buhay silang lulong sa bisyo, 'di ba? Sa mga alak. So, dandun dapat yung heart natin na i-share talaga si Lord sa kanila. Kasi 'di ba pag nalulong sila sa bisyo, hindi lang naman kumbaga yung katawan nila yung sinisira nila 'di ba? So yung kumbaga hindi natin alam pagka nawala sila sa mundong ito, 'di ba? Saan ba sila pupunta? 'Di ba po? Yun pa kasi yung pinaka-importante 'di ba? Kaya wag na natin hayaan na hindi natin ma-share si Lord sa kanila kung talagang tinetreasure natin yung mga mahal natin sa buhay. Yung mga relationship na meron tayo. Amen po. Sabi pa nga dito, Philippians 2:3-4. Sabi dito, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Ayan. So kung alam natin kung gaano kumilos ang Lord, kung papaanong ginawang maayos yung buhay natin ng Lord. Kasi alam ko po, marami pong testimonies dito na talagang simula nung nakilala nila si Lord, talagang maraming nagbago na feeling natin imposible. 'Di ba? Merong mga testimonies na nalulong sa sugal, pero dahil sa ginawa ng Panginoon, 'di ba? Nabago siya. Nalulong sa droga, pero dahil nakilala si Lord, nagbago yung buhay niya. So bakit hindi natin i-share yun sa mga kamag-anak natin, sa pamilya natin, sa relationship na meron tayo, sa mga kaibigan, kung talagang tinitreasure natin sila. Amen po? Kaya this is the time. Kasi hindi natin talaga alam na kung kailan yung buhay. Huwag natin sabihin na next time na lang or iba na lang. Baka naman may mag-share sa kanila. 'Di ba po? So, hindi natin alam kung kailan pa yung buhay natin. Walang nakakaalam kung hanggang kailan, 'di ba po, yung buhay natin. Kaya hangga't may oras pa, talagang i-share natin sa kanila. 'Di ba po? Huwag natin hayaan na masayang yung buhay nila. 'Di ba? Yung gusto mong sharean dahil sa pagpipigil mo, di mo alam sa pagtulog niya, di na pala siya nagising, 'di ba? So, hindi natin alam kung hanggang saan yung buhay natin. Kaya hangga't may pagkakataon, talagang i-grab natin yung opportunity. Amen po? And then, ano pa po ba yung tinetreasure natin sa buhay natin? Siyempre, yung ating resources. Ayan. So, kung gusto natin magkaroon ng, kung talagang mabuting katiwala tayo ng ating Panginoon, is dapat yung resources natin, hindi na big deal. Diba? Lagi naman po natin yan naririnig diba? Na talagang yung resources, alam natin na galing lahat yan kay Lord. Ano mang meron tayo, walang atin. Diba? Lahat yan galing sa Panginoon. Yung ability, bakit tayo nagkaka-work, yung talino na meron tayo is dahil sa Panginoon. Yung lakas na binibigay sa atin ng Panginoon. Diba po? Ayan. So, hindi na natin kikwestiyonin na ano ba yung Malakay 3:10. Diba? Lagi naman natin yan naririnig about tithing. Diba po? So, yung tithing is yung 10% na binibigay natin sa Panginoon. So, hindi tayo nalalakihan doon kasi yung 90% sa atin
'di ba? Yung 10% sa Lord, which is dapat nga, 'di ba? Alam natin si Lord lahat ang source ng blessing. Siya yung blesser natin. Ayan. So kung talagang good steward tayo ng ating Panginoon, yung resources talagang ibibigay din natin. Mag-i-invest tayo. 'Di ba po? Kung sa worldly nga nakakapag-invest tayo 'di ba? So like kung meron kang gustong concert, may mga gusto kang panoorin, mga palabas sa sinehan, talagang di tayo nangingimi sa gastos, 'di ba? Pero pag sa Lord may mga training, 200 pesos lang yung bayad, 150 pahirapan pa maningil, 'di ba? Pero yun nga po pagka alam natin na sa Lord, 'di ba po, na marami tayong matututunan, 'di ba? Hindi na natin hahayaan na questionin 'yun. 'Di ba po? Baka nga mag-bless pa tayo ng iba na talagang gusto mag-training, 'di ba po? Ayan. So, pagdating sa resources, if we are a good steward, hindi na big deal yung pagbibigay para sa Panginoon. Amen po? Ayan. So, pangalawa po, ano po ba yung dapat nating maging good steward tayo para magkaroon tayo ng eternal legacy? Sabi ko din sa number 2 point, stewardship towards talents. Ayan. So, yung main verse natin sa 1 Peter 4, verse 10 to 11. Sabi dito, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Ang nangangaral ay dapat salita ng Diyos ang ipangaral. Ang naglilingkod ay dapat maglingkod gamit ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay siya'y papurihan sa pamamagitan ni Hesukristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Ayan. So, dapat talaga is yung ability na meron tayo, gamitin natin yan sa Panginoon. Naniniwala po ako lahat tayo may kakayanan magbahagi ng salita ng Diyos. Lahat tayo may kakayanan magbahagi, mangaral ng salita ng Lord. 'Di ba po? Kasi, kumbaga, yun naman yung command sa atin or gusto ng Panginoong Hesus sa atin, 'di ba po? Na mag-disciple tayo sa Matthew 28:19 to 20. So hindi naman doon sinabi na yung may mga may mga kakayanan or yung mga magagaling lang, yung may mga profession lang. Hindi Wala pong sinabi doon, walang exemption doon na talagang gusto sa atin na talagang kung tayo ay nakakilala sa Panginoon, dapat talaga merong tayong gawin para sa Lord. 'Di ba po? At gano'n naman kung talagang tayo, nakaranas tayo ng mabuting gawain or mabuting miracle galing sa Panginoon. Kumbaga, nandun yung transformation, imposible na hindi natin yun maibahagi sa iba. 'Di ba? Kasi kumbaga parang nakapanood ka ng magandang movie tapos hindi mo siya mapigilan na i-share. Kasi naranasan mo yung tumawa ka, naranasan mo yung kumbaga magandang movie na kumbaga yung emotion mo lumabas, 'di ba? So ganun din kapag ka nakita natin na mabuti yung ginawa ng Lord sa buhay mo, talagang hindi mo hahayaan na hindi rin yun ma-share sa iba. Lalo na alam natin lahat tayo, 'di ba? Sabi nga sa one verse evangelism, lahat tayo ang kabayaran ng kasalanan natin is talagang kamatayan. Kamatayan hindi lang physical kundi spiritual. Na lahat tayo, saan tayo dapat pupunta? 'Di ba? Sa dagat-dagatang apoy. Pero pasalamat tayo sa ating Panginoon na may nag-aantay sa ating salvation. 'Di ba po? Kapag na-internalize talaga natin yung kabutihan ng Panginoon sa buhay natin, imposibleng hindi natin siya ma-share sa iba. Hindi kailangan ng Lord na magaling. Talagang kailangan ng Lord is yung available. Kailangan ng Panginoon yung may heart. 'Di ba po? Kailangan ng Lord is yung handang sumunod. 'Di ba po? Ayan. So, lahat 'yon hindi naman, sabi nga doon, 'di ba, sa Matthew 28, si Lord yung sasama sa atin. Huwag natin isipin na ay high school graduate lang po ako, ate, 'di ba? Or hindi pa po ako nagwo-work. 'Di ba? So wala rin sinabi dito na kailangan mag-graduate ka muna.
bago makapag-share ng Word of God. Di ba po? So, andun yung pagkilos ng Lord. Si Lord naman yung kikilos sa atin kapag nagbabahagi tayo ng salita ng Lord. At naniniwala ako, kapag para sa Lord yung ginagawa mo, talagang yung Holy Spirit ng ating Panginoon ay sasamahan tayo. Amen po? So, wala pong, kumbaga, specialization dito. Walang doctorate dito sa paglilingkod sa Panginoon. Basta't nakita ng Lord yung puso natin na gusto natin magpagamit sa Kanya, talagang kikilos ang Panginoon sa atin. Kaya anuman, yung ability magsalita, hindi yan kailangan pinag-aaralan pa. 'Di ba? So lahat tayo binigyan ng Lord na ability na magsalita, 'di ba? Hindi naman tayo pipe, hindi tayo bingi, 'di ba? So talagang meron tayong ability na mangaral ng salita ng Lord. So gawin natin ito para sa kaluguran ng ating Panginoon. Amen po. Ayan. So maganda pong talagang ginagamit natin yung meron tayo na ability sa tingin natin, talagang maalab tayo habang nakakilala tayo sa Panginoon. Gawin na natin, grab na natin yung opportunity na talagang mag-share ng mag-share. Kahit na maraming neglect or nagne-neglect sa atin, asahan natin talaga meron rejection yan. Kasi maganda si ate kaya hindi nire-reject. Wow, hindi po kahit maganda ka. Di ba? Pwedeng ma-reject ka dahil sa pag-share ng Word of God. Pero hindi yun yung way natin para mag-stop. Di ba po? Kasi talagang, lalo na ngayon, sa panahon ngayon, hindi na natin alam kung ano kailan dadating ang Panginoon. Pero nagpapakita na siya ng mga signs, di ba? Pero yun nga, kailangan natin maging handa. At gusto ng Panginoon, marami ang maisama natin na kapiling siya sa presensya niya pagdating ng araw, 'di ba po? So may gawin dapat tayo para sa Panginoon. Kung gusto talaga natin mag-iwan ng legacy sa ating pamilya. Ayan. So last point dito. Sabi ko dito, stewardship towards time. Ayan. So, yung supporting verse ko po dito, sabi dito sa Ephesians 5:15-16. Kaya mag-ingat kayo kung paano kayo mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Ayan, sabi dito sa NIV version, be very careful then how you live, not as unwise, but wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Ayan, so sabi ko nga dito, talagang walang makakapag-boast about tomorrow. 'Di ba? Kasi nakikita natin, marami pong mga car accident, 'di ba? Na yung mamamasyal lang na pamilya biglang na involved sa car accident, 'di ba? So, ibig po sabihin, yung wala pong nakakaalam kung kailan yung buhay natin. 'Di ba po? Kaya nga kailangan yung time na meron tayo na binigay ng Panginoon, 'di ba? Gamitin natin wisely and purposefully. So, sabi nga dito, maging matalino. Pero iba yung talino ng mundo tsaka talino ng Lord, 'di ba? So, yun naman yung preaching nung nakaraang linggo. Na talagang mamuhay daw tayo ng may katalinuhan at hindi tulad ng mangmang. 'Di ba po? So, alam natin yung pagiging matalino pagdating sa Panginoon is iba sa pagiging matalino sa mundo. So, yan. So, dapat talaga yung oras natin, gamitin natin para sa Panginoon, para sa Lord, para sa kapurihan niya. 'Di ba po? Paano natin nagagamit ng maayos yung time natin? 'Di ba po? Sabi ko nga kanina, kung talagang naranasan natin yung pagmamahal ng Lord, kung naranasan talaga natin yung grace ng Lord sa buhay natin, imposible na yung buhay natin, yung oras natin, hindi natin ilaan sa Panginoon. Si Lord nga, mas
konti yung kumbaga yung na-offer natin sa kanya, 'di ba? Yung devotion natin, meron bang nagde-devotion dito ng halos kalahating araw, 'di ba? Baka nga 15 minutes lang 'di ba? Yung morning prayer, 'di ba? Pero pag sa work natin, 8 hours, 9 hours, 'di ba? So ano yung oras natin sa cell group? 1 oras. 'Di ba? So hindi talaga siya nakakain ng isang buong araw pagdating sa pag-spend natin sa Panginoon. So why not talagang yung oras na meron tayo, gamitin natin talaga para sa Panginoon. Mag-isip tayo ng mga tao na yun nga, yung pagbabahagi ng salita, maglaan tayo ng oras para doon na talagang kausapin sila. If we really treasure our family, talagang yun yung pag-usapan natin pagdating sa spiritual. 'Di ba po? I-share talaga natin. Yung time natin talagang wag natin hayaan na i-google lang siya or spend lang siya pagdating sa mundo para makaipon tayo ng maiiwan sa mga mahal natin sa buhay na mga properties, finances, na sabihin natin hindi kawawa yung anak ko pag nawala ako. Kawawa siya kapag wala siyang Lord. Kahit may kayamanan siya dito sa mundo, kapag di natin siya naturuan, papaano mamuhay ng may banal na takot sa Lord, kawawa pa rin siya. 'Di ba po? Kasi kapag mayaman ka, 'di ba? Pero di mo siya naturuan, 'di ba? Paano i-handle yung resources na meron siya, talagang hindi siya magiging maayos na katiwala. Kaya sa atin mga magulang, or sino man yung mga nakakilala sa Panginoon dito, na siya yung unang nakakilala sa pamilya, tayo na yung maging good steward muna. Sa atin mag-uumpisa yung pagiging good steward. Na talagang yung buhay na to, yung finances na meron tayo, yung ability na meron tayo, yung oras, hindi natin sasayangin. 'Di ba po? Kasi nga, yun nga, ang dami nang nangyayari. May gera na, 'di ba? Tapos kung kailan lang merong mga struggle, saka lang tayo tatawag sa Panginoon, 'di ba po? Pero kung tayo, good steward, meron tayong attitude na talagang mabuting katiwala pagdating sa oras, hindi natin hahayaan na may masayang, 'di ba po? Andiyan na yung kaibigan mo, kausap mo na, 'di ba? Na alam mo wala pa siyang Lord. Grab the opportunity yung time na ma-share sa kanya. Baka may katabi ka dyan na nanonood ngayong gabi na hindi pa nakakakilala sa Lord, bagong invite pala siya, 'di ba? Grab the opportunity na ipakilala na ang ating Panginoon, 'di ba po? So, walang makakapagsabi na yung oras is hawak natin, 'di ba po? So may mga balak, maraming mga balak, mga travel goals, 'di ba po? Pero walang balak or walang goals pagdating sa Panginoon, 'di ba? Nakakalungkot. Next month magpupunta kami sa ganitong lugar. Sa susunod na buwan, dito naman sa lugar na 'to para lang sa sarili, 'di ba? Pero baguhin natin. Pupunta ako sa lugar na 'to kasi mag-e-evangelize ako. 'Di ba po? So pupunta ako sa ibang bansa para ibang bansa para mag-share ng gospel, 'di ba? So yun yung mga sabi nga, 'di ba, nakita naman natin, travel with a purpose. Talagang may purpose para sa kapurihan ng Panginoon. Hindi lang puro tayo travel goals dahil gusto mong malibot yung buong mundo for personal kumbaga fulfillment. 'Di ba? Kasi nga nakakalungkot, 'di ba, yung mga nabalitaan natin nung nakaraan na namatay dahil gusto niyang marating yung tuktok ng pinakamataas na bundok sa buong mundo, yung Mount Everest, 'di ba? Meron silang mga self goal, 'di ba po? Na talagang kumbaga fulfillment na yun sa kanila. Pero alam niyo po, talagang ang gusto sa atin ng Panginoon is talagang ma-fulfill natin yung divine assignment niya. Ano po yung divine assignment niya? 'Di ba? Matthew 28:19-20, 'di ba? Balik natin yung mga tao sa ating Panginoong Jesus, 'di ba? Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen po. So, wag na natin hayaan. Time is very precious. Amen po. So, talagang
maglaan tayo ng oras para sa ating Panginoon. Actually, kahit nasa bahay ka lang pwedeng-pwede ka pong mag-evangelize. Diba po? Hindi po ako naniniwala sa mga taong nagsasabi na wala akong time para sa Lord. Diba po? Kasi kung may time ka pa sa sarili, mag-Facebook, mag-Instagram, ayan, ano pa ba, mag-TikTok, naniniwala po ako na meron pa tayong ibibigay para sa Panginoon. Kaya, yung pag-upo-upo natin dyan, 'di ba? Yung pagtatag pa lang 'di ba? Na sa online platform natin, magandang magandang sign na 'yon or magandang gawain na 'yon para mabigyan natin ng glory si Lord. Hindi man nila pansinin for now, pero pag nakita mo na talagang consistent ka, ano ba tong kapatid ko, palagi na lang nag-share sa akin, 'di ba? Malay mo isang araw i-open niya yung shinare mo, 'di ba? At doon siya mabuksan. Di natin alam yung pagkilos ng Lord Si Lord naman kikilos sa kanila. Pero ang maganda pong gawin natin is maging good steward tayo. Na talagang andun yung heart natin, compassion natin, na dalhin sila sa Panginoon. At makikita mo na lang, ma-amaze ka sa gagawin ng Panginoon dahil sa pagiging obedient mo. Amen po. Ayan. So, sabi ko nga dito sa ating conclusion, in order to leave eternal legacy, always starts with having a stewardship with our treasure, talents, and time that brings glory and honor to our Lord. Amen po. So, wag natin hayaan na hindi tayo mag-iwan ng eternal legacy sa mga mahal natin sa buhay. Lalo-lalo na sa mga anak natin, pamangkin natin. At sa atin yun mag-uumpisa. Kaya maging good steward tayo sa lahat ng areas ng buhay natin. Hindi na natin kailangan silang, lalo na mga kasama natin sa buhay o sa bahay, hindi na natin sila kailangan i-push pag nakita yung buhay mo na good example, good testimony. Kusa na lang silang parang mamamagnet na, kuya, sama mo naman ako dyan, tito, sama mo naman ako dyan. At doon natin umpisahan na talagang mag-iiwan sa kanila ng tatak pagdating sa pagsaserve sa Panginoon. Na pag nawala tayo dito sa mundo, 'di ba, makikita na itong tito ko ang sipag nito sa paggawain pagdating sa Panginoon. Itong nanay ko magiging inspirasyon ko sa pagsaserve sa Lord. Itong tatay ko, 'di ba? So talagang yun yung magandang legacy na iwan sa mga pamilya natin. Amen po. So sige po, let's close in prayer. So let's pray. I praise you, Father God. Lord, thank you po, Panginoon, sa natapos naming bonfire night, oh God. Salamat po, Panginoon, sa paalala, Lord God, na tunay nga sa amin mag-umpisa, na talagang maging mabuting katiwala kami ng mga blessings na binigay mo sa amin, especially our life, oh God. Sa lahat ng aspeto ng buhay namin, yung talents na binigay mo sa amin, yung ability, yung time na binigay mo sa amin. Lord, magamit namin to sa inyong kapurihan. Lord, salamat po, Panginoon, sa pagpapatawad mo, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, O God, sa mga maling kaisipan, O God. And Lord, sa pagpuprocrastinate namin, patawarin mo kami, Lord God. I pray na nawa, Lord God, maisabuhay namin yung mga narinig namin sa gabing ito. Sa inang pinagkakatiwala ang lahat. Nawa, Lord, tulungan mo kami na ang importante talagang iwan namin sa aming pamilya ay ang eternal legacy, ang spiritual legacy na meron sa inyo, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord, sa inang pinagkakatiwala ang lahat. All the glory and Tara!
walang iba, dahil walang iba. Halina tayo'y magpuri sa Kanya, dahil walang iba, dahil walang iba, dahil walang iba. Halina tayo'y magpuri sa Kanya, dahil walang iba, dahil walang iba, dahil walang iba. Halina tayo'y magpuri sa Kanya. Tara! Na 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 na, 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 na 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 na. Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y lulundag sa sobrang saya. Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y sisigaw malaya na. Nagliliyab, 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 nagliliyab. Ito na ang hinihintay, na maranasan kang tunay. Praise God and thank you po Tita Ao sa message na hinatid niyo po sa bawat isa at alam ko po marami din po tayong natutunan. That's why we encourage everyone na patuloy niyo pong i-post ang inyong mga takeaway lines sa inyong mga social media sites using This hashtags. So praise God and salamat po sa lahat na nakasama namin dito sa ating Bonfire Night. Salamat po sa ating mga pastors, yung mga primary leaders po natin na nagmo-mobilize before Friday, sa ating mga disciples, leaders, and kung invite ka po dito ngayon, we pray na makasama ka rin po sa ating mga online cell group. So continually, we encourage everybody na patuloy niyo pong suportahan ang ating CJS Philippines Facebook page, ang ating CJS Philippines Bonfire Facebook page, yung ating YouTube channel, TikTok, and Instagram. Itong mga social media accounts po natin, let us make sure na may na-maximize natin ito all for God's glory. Amen to that, and we also encourage everyone sa darating na online simbahay. So andun pa lang po Saturday, minamaximize na po natin ang ating mga social media para i-share ang ating mga invitations sa ating mga friends, family, and colleagues para sila rin po ay mabless at makarinig ng message na ihatid sa atin ng ating buting pastor, Pastor Rami Henares Jr. So, thank you and God bless!